Mga kakilala na nagtatanong po ano po yung paturuan, pwede po nyo i-send yung ating po mga recordings. At meron po tayong personal YouTube account na gagawin para po sa ating mga recordings. So yun po, kaya kung meron po kayong kapatiran na naka-skip sa ating kong gawain, pwede po natin i-send sa kanila yung ating po mga recorded na pagtuturo ng salita. Atin pong ipagpapatuloy sa umaga pong ito ang atin pong hindi natapos na pag-aaral ng salita ng Diyos tungkol po sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Atin pong muling basahin ang salita ng Panginoon sa Efeso chapter 2 verses 1 to 5. Po ang sabi sa atin ng salita ng Panginoon. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Supurihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang Ilog Pasig po ay itong mga nakaraan panahon ay dineklara na pong biologically dead. Ano po? Ibig sabihin po, wala na pong masumpungang buhay sa Ilog Pasig sapagkat wala na pong isda na nabubuhay doon at wala na pong anumang halaman na maliban po doon sa lumulutang na mga gilis na po na nandoon po sa ating Ilog Pasig. At nakalulungkot isipin, polusyon na lang po ang naroon sa ilog. Pero nito po mga nagdaang panahon, sa biyaya po ng Panginoon at sa kanyang pagkilos, ay meron po mga clean-up drives na isa nagawa para po muling buhayin at ma-restore ang Ilog Pasig. Kung kilala niyo po ang namatay na si Gina Lopez, sa pamamagitan po ng ABS-CBN Foundation, ay nagkaroon po siya ng malawakang intervention, renewal, para po buhayin muli ang Ilog Pasig. At nakatutuwa pong isipin, ang may-ari po ng San Miguel Corporation, ang CEO, na si Ramon Ang, ay nagkaroon din po ng dredging, kung tinatawag ng paghuhukay, para po sa Ilog Pasig. At muli, ay nais niya pong buhayin muli ang Ilog Pasig. Kaya meron din po akong narinig ng mga ilang pondo na nililiko, piso para sa Ilog Pasig. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay meron pa rin po nung ganoong proyekto. Nakatutuwa, meron po mga individual na nais pong buhayin muli ang Ilog Pasig. Sapagkat kung wala pong gagawa, kikilos para po sa ilog, hindi po manunumbalik yung buhay na nalilikha po sa Ilog Pasig sapagkat meron pong mga isda na nabubuhay dito. So darating po panahon, nawa sa biyaya po ng Panginoon ay ang ating mga susunod na henerasyon ay magamit po ang Ilog Pasig, no? At mabuhay po muli ang ilog na ito. Ganito rin daw po ang kalagayan ng puso ng bawat individual, ng tao. Tayo po ay spiritually polluted and spiritually lifeless. Pero sa biyaya po ng Panginoon, in His great mercy, ay ang tao po ay na-restore into his original state. No po? Kaya po sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng Diyos, natin pong binigyan ng titulo na Dead in Sins, Alive in Christ, ay atin pong titignan yung kasunod na punto na matapos po nating matuklasan yung kalagayan ng tao. Mula po sa sinabi ni Apostol Pablo. Dito po muli po gusto kong diinan na
ang talata pong ito ay hindi lamang po tumutukoy sa mga mananampalataya sa Efeso, sapagkat sa talata pong ito ay makikita po natin yung progression ng pagtukoy ni Apostol Pablo kung sino yung kabilang sa mga taong ganito ang kondisyon. Nakita po natin nung sinulatan ni Apostol Pablo sa verse 1, nung unay kayo'y mga patay, na tumutukoy po sa mga mananampalataya sa Efeso, na tinutukoy niya, at sinundan niya po na tayo, ibinilang niya na ang kanyang sarili, doon po sa kanyang sinusulat sa verse 2, at sa verse 3, na malawakan, kabilang dito ang buong sanlibutan. Sa English translation, ang salin po ay like the rest of mankind. Kaya naman po, sa talata po ito, tinutukoy po nito yung universality ng sinfulness ng tao. Lahat po ng tao ay makasalanan. At yung tinatawag po nating totality of his being sinful. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa kanyang isipan, sa kanyang mga gawa, na po ay may bahid ng kasalanan. Kaya po yung doktrina ng total depravity ay nagpapatunay po sa atin na ang tao, morally, spiritually, is sinful. Po, wala pong makapagsasabi na hindi po siya makasalanan. How can we know this? Kapag tingnan po natin ang sanlibutan, ang mga ginagawa ng sangkatauhan, makita po natin yung pawang kasamaan. Gaya po ng obserbasyon ng Panginoon sa awit. Nang siya'y tumingin mula sa langit, tinignan niya kung ano ang welfare ng mga tao, pawang lahat ay gumagawa ng kasamaan. At sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3, na walang matuwid. Wala. Kahit isa. Kaya naman po yung tinatawag po natin universal condition ng sangkatauhan, masasabi po natin, tama nga ang si Apostol Pablo, na kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yan po yung tinatawag po natin condition of man. Kaya sa kalagayang ito ng tao, paano siya magkakaroon ng kaligtasan? Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat ang talata ay hindi po natapos sa verse 3. Ano po? Yung talata sa Efeso ay hindi lamang po ipinakita ni Apostol Pablo sa atin yung condition, natural condition ng humanity. But sinabi po sa atin ng verse 4, subalit, alam niyo po sa English, but God, subalit ang Diyos. Yung dalawang talata po na ito ang nagpabago ng lahat sa atin, ng kalagayan ng tao. But God, ano daw po sabi? Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig sa atin. Kung hindi po kumilos ang Diyos, wala pong maliligtas. Yun po yung realidad. Kasi ang tao, sabi nga po, ano daw po yung natural na condition po natin? Una-una, tayo po ay patay. Pangalawa, tayo po ay masuwayin sa Panginoon. Pangatlo, tayo ay nasa ilalim ng impluensya ni Satan. Meron nga po kapatiran na nagsabi sa akin, Pastor, mas makapangyarihan ba ang tao kay Satan? If you are under the influence of Satan, are you stronger than Satan? Sa hierarchy ng creation, God, ng humanity, creation ng Panginoon. God ang alam po natin, God ang pinakauna, siya ang pinakang highest of all authority. Then, angels are second. Ano po? Then, humanity. Kaya kung isipin natin, we cannot really resist. Ano po? Somehow. Kasi under the slavery tayo ni Satan. And ang pinakamabigat po, sinabi ni Apostol Pablo, na kabilang tayo sa mga taong sumusunod sa pita ng ating laman. Kaya paano po natin ililigtas ang ating mga sarili o lalapit tayo sa Panginoon sa ganitong uri ng kalagayan? In fact, we are under the wrath of God. Tayo po'y nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya tama si Apostol Pablo. Ano po ang sigaw ni Apostol Pablo sa Roma? Kaawa-awa ang kalagayan kong ito. Sino ang magliligtas sa akin? Kaya po tayo, mga tao, na nilikha ng Panginoon,
na sumuway sa kanyang kalooban, nung nagkasala ang ating unang mga magulang, nagbago ang katayuan nating espiritual. Tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Kaya sinabi na Apostol Pablo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya kailangan po natin ang makapangyarihang gawa ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Kaya sinabi po ng verse 4, subalit, but God, those two words contrast the condition of humanity. Ano po yun? We are hopeless, we are helpless, left on our own, we cannot save ourselves. There should be divine action. Meron po dapat kung sinasabi po natin pagkilos ng Diyos para ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. This is what we call supernatural intervention ng Panginoon sa sangkatauhan. Kailangan po natin ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon para tayo po ay tubusin, hanguin sa ating pong kalagayan na pagiging makasalanan. Minsan tayo sa pagpapalaki natin ng anak, kapag nakikita natin yung katigasan ng ulo ng ating mga anak, Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga anak para sila ay mabago. Bakit po? Kasi wala tayong magawa. Tama? Wala tayong kakayanan. We need God's power and intervention for our children. Kaya kayo mga kabataan, darating ang panahon, magkakaroon din kayo ng pamilya, magkakaroon din kayo ng mga anak. Yung nakikita ng inyong mga magulang, bakit kaya tigas ng ulo ng anak ko? Ganon din darating ang panahon pag may mga anak na kayo. Masasabi nyo rin yung sinasabi naming mga magulang. That is why these two words, which shift the sentences, the paragraph, the situation na sinasabi sa atin ng Apostol Pablo, from human inability to divine sovereignty, ay tayo po ay meron ng pag-asa sa atin pong kaligtasan. Kung tutusin, bakit kailangan pong mag-intervene? Bakit kailangan pong kumilos ng Panginoon sa atin? Kung tutusin, kung tayo po sa pagiging makasalanan po natin, we are not lovable. Kapag isang tao, inis na tayo, no? Kapag ang isang tao ay gumagawa yung korupsyon sa Pilipinas, inis na inis tayo. Kasi gumagawa sila ng kasamaan. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang sulat, meron bang magtatangka, na magbuwis ng kanyang buhay para sa isang tao makasalanan? Wala. Parang napaka-imposible na meron. Ngunit, alam po natin na sa kabila ng kalagayan po natin ito, na hindi po tayo kaibig-ibig, hindi natin hinahanap ang Panginoon, may mga tao na sabihin natin, magbago ka na. Pero di nila kayang improve o baguhin ang kanilang sarili. Sa kalagayan po ito, di tayo kaibig. But God, who is rich in what? In great love and His mercy towards us, sa kabila po ng ating kalagayan, inibig po tayo ng Panginoon. Yan po yung sinasabi po nating grace. Unmerited favor. Walang pabor na ibinigay tayo sa Diyos para paboran tayo ng Diyos sa ating pong buhay sa pagiging makasalanan. In fact, ang Diyos po ang nagbigay ng favor sa atin. Yun po yung grace, biyaya na sinasabi po natin ng salita ng Panginoon. Why? This salvation, ito pong kaligtasan na kaloob ng Diyos po sa atin, it is actually motivated not but by our works, but by the mercy of God. Ito po yung sinabi sa atin sa Tito, chapter 3, verse 5. Titus 3:5. Ano po sabi sa atin ni Apostol Pablo? Kaya meron po isang tagapagturo, ginamit doon. Hindi tayo naligtas sa biyaya, sa mercy tayo naligtas. Sabi na po, 3:5. Bakit po sabi ng 3:5? Ito po sabi sa atin. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. But he did not get the point. No? Kasi kung isang talata lang yan, ang gagamitin natin, yung talata lang, di ba, in-isolate, ay parang ganun nga, lumalabas. Hindi sa mabuting gawa, kundi habag sa atin. Pero that's only part of God's grace towards us, towards the humanity.
Bakit po? Sabi po, tuloy po natin, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. But he forgot yung pong chapter 2 ng Titus, verse 11. Ano po 11? Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano po? Kaya po, ang ating pong kaligtasan, God, in His mercy, in His power, ano po? When God works to us, sa kanyang kahabagan po, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Ano po ang ibig sabihin ng mercy sa atin? Ano po? God saw our misery. Nakita na po ng Panginoon ang ating pong kalagayan. Ano po? At yung paghatol, dahil po sa ating kalagayan, but He acted out of compassion, out of His love, out of His mercy to us, para tayo po ay hindi maparusahan. In fact, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. That is amazing, God's divine love towards the unlovely. This is sacrificial, agape love. It is God who initiated our salvation. Kaya po napakahalaga po nung words lang na yun. But God, that is God's initiative. Yun po yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kaya tayo po ay naligtas. Grace is getting what we do not deserve. Justice is getting what we deserve. Kapag nakita po kayo ng isang makasalanan, ano po ang justisya sa isang taong makasalanan at mapatunayan siya nagkasala? Parusa. Tama po? Dapat sa justisya ng Panginoon. Kaya po naniniwala tayo kung bakit kailangan pumili ang Diyos para sa kaligtasan. Kasi kung ihahayag ng Diyos ang kanyang justisya sa taong mga makasalanan, ano po ang kahinatnan ng lahat ng tao? Kaparusahan. Walang maliligtas kasi parurusahan tayo ng Panginoon. Kaya kailangan po tinatawag po natin divine appointment ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yung justice. Kaya tayo nananawagan. Ngayon po may $1 trillion walk. Tama ba? Trillion peso pala, di dollar. $1 trillion walk. Ano po? Mas lalo yung mga ng Pilipinas ng dollar. Ano po? $1 trillion walk. Para saan po? Anti-corruption. Ano na yan, yung ginagawa ng mga politikong nangumurakot sa atin. Ano po? Sapagkat tinututulan nila. Kaya tayo, nung narinig natin, si Alice Gubo, ay nasintensya ng, ano po, ng, ano yan, habang basta, sa human trafficking, hindi ko alam kung reclusion perpetua tinanong sa kanya. Habang buhay na mabubulok pa siya doon sa, sa kulungan. Maraming nagala kasi nakita natin na yung justisya ay naibigay dahil po sa kasalanan. Lalo na po siguro tayo, mga makasalanan. Kung tayo po'y harap sa hukuman ng Panginoon, ang karapat dapat po sa atin, tayo ay parusahan. Pero ito po yung sinasabi natin, nahabag, naawa ang Diyos sa atin. Kahit na karapat dapat tayong parusahan, hindi binigay ng Diyos ang parusa na nararapat sa atin. Mercy is not getting what we do not deserve. What we deserve, I mean. We did not get what we deserve. Ano po yan? Parusa. Kamatayan. Kaya po tayo sa ating kaligtasan, sabi ng Biblia sa atin, hindi na tayo mapapahamak, kundi tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo. So in the declaration of these two words, but God, ay pinakita po sa atin ng salita ng Diyos that every person, na ay meron ng pagkakataon na sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Ano po? Sapagkat nakita po natin na sinabi po ng salita ng Diyos that God took the initiative for humanity to be saved. Kaya naman po, ano po ang sunod na ginawa ng Panginoon matapos siyang ipakita ang habag at awa niya sa atin? Ay sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 5, ito po yung ating pong third point.
Sabi po sa atin ay ganito. 2:5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Alam niyo po ba na ang talatang ito ay kaakibat po sa sinasabi sa atin ng Panginoong Kristo na one must be born again. Yan po yung tinatawag natin, third point po natin is yung regeneration of the Holy Spirit. Ang isang taong patay, kailangang mabuhay. Sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. What is regeneration? Ang regeneration po is rebirth, born again. Kaya kapag narinig niyo po yung theological word na regeneration, ang ibig sabihin po niya, born again. Po, tayo po yung isinilang na muli. Without Christ, people who are spiritually dead cannot live. Hindi niya kayang buhayin yung kanyang sarili. Dead people cannot do anything. Kaya tayo po yung naniniwala doon sa spiritual condition o moral condition na man cannot draw himself near to God. Hindi niya kayang lumapit sa Panginoon. Ano sabi po ng Panginoon? Maliban, ano po? Siya ay ilapit ng Diyos Ama sa Kanya. No one can come to me unless the Father draw him near to me. Alam niyo po sa mga Armenian, ang kanila pong paniniwala, for the Armenian, all of the biblical calls to believe in Christ ang key sa kanila pong paniniwala. If people are unable to believe without God first regenerating them, sa tayo po'y naniniwala na pointless po ang born again experience. Kung tao ay makakalapit sa Diyos para sa kanyang kaligtasan, pointless po ang regeneration. Bakit pa kailangan isilang na muli ang isang tao? Para saan? Tama po? Kaya po, kung ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa moral inability ng tao na lumapit sa Panginoon, that he needs divine intervention para siya po ay makalapit sa Panginoon, then therefore, regeneration is needed to a sinner. Kailangan po ng isang tao, ng isang makasalanan na siya po ay buhayin na muli para siya po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nila, Pastor, bakit kailangan pa pong pahayagan ng Ebanghelyo? Po, kung ang Diyos ay pumipili, ay bakit kailangan pang pahayagan ng Ebanghelyo? Why? Because we believe God's call. Those whom He elect. That's why, kung napabasa po niyo yung aking post sa Acts chapter 13, no po? Na paglapit, no? Na tumutukoy sa sinasabi nila na talata na bakit pa kailangan pahayagan ang isang tao sapagkat kailangan po ng Ebanghelyo para tawagin ang mga maliligtas. That is in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. By the gospel you have been called. Kasi naniniwala po tayong tatawagin. Kaya po yan po ay may kaugnayan din sa John. The sheep knows, ano po? The shepherd's voice. Tatawagin po tayo sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya meron po tayo tinatawag na gospel sharing. Yung tinatawag po natin pagpapahayag ng Ebanghelyo. Through the gospel of our Lord Jesus Christ, those whom He elected before the foundation of the world will believe in the gospel. Yan po yung punto ng Acts 13. Na po, yung appointed ng Panginoon, those who are appointed by God, believe in Christ. Kaya tayo po yung naniniwala that regeneration ang nauna bago ang faith. Po. It is first God's intervention
bago po tayo makasampalataya. Yan po yung point ng verse 4 ng Ephesians chapter 2. But God, it is God who took the initiative, who take the initiative for our salvation. It is not man. Ito po yung point ng ating sovereignty ng Panginoon. That God must do miraculous work in people's lives before they are able to believe in Christ. Kaya alam niyo po, sabi nila, hindi na makatulungan ang Panginoon yan. Kasi siya ang kumilos. Again, kung yun nga po sinasabi natin, kung hingin po natin ang makatarungan ng Diyos, wala po maliligtas sa atin. Kasi lahat po tayo ay parusa. But God needs to create a new heart to a dead sinner. Na po? Just to be saved. Ezekiel chapter 36 verse 26. Ito po yung covenant promise ng Panginoon. Sabi po kasi nila, pag interpret na po itong talatang ito'y para lang sa mga Israelita. But that's part of covenant promise ng Panginoon. That God in the new covenant, yung bagong covenant na ginawa ng Panginoon through Christ, para ang isang tao ay makasunod sa utos ng Panginoon, babaguhin niya ang ating mga puso. Kaya in Ezekiel 36 verse 26, ang sabi ng Panginoon sa kanila, pangako ng Diyos sa mga ibabalik, bibigyan sila ng bagong puso na yung dating masuwayin ay magiging masunurin. Ito'y nagpapakita na ang puso ng isang tao ay dating masuwayin. Kaya po nga hindi masunod ang Old Covenant. Ano po yung Covenant? Old Covenant. Yung Covenant na ginawa ng Panginoon through Moses, nasundin ang 10 utos ng Panginoon. But in the New Covenant, ay bibigyan po tayo ng bagong puso na magiging masunurin sa Panginoon. Ito po yung point ng sinasabi po ng Acts chapter 16 verse 14. The Lord opened the heart of Lydia, and he believed and he paid attention to what Paul said. Sipin nyo, kung may kakayanan si Lydia na unawain at sumampalataya sa pinapangaral ni Apostol Pablo, bakit sinabi ni Lucas sa Acts chapter 16:14 na kailangan buksan ang puso? At bakit ang puso, hindi ang isip? Kasi nami-misinterpret po nila ang heart. Pag sinabi po natin sa Bible na heart, that is the totality of human being. Ganyan po tinitingnan ng mga Jew ang puso ng tao. At sabi din po ng Jeremias, ano daw po ang puso? The heart is deceitful above all things. Mapandaya. Kaya yun yung kailangang buksan, yun yung kailangang baguhin ng Panginoon para ang isang makasalanan ay makasampalataya sa Panginoon. Ito po yung sinabi ni malinaw na halimbawa na ginawa ng Panginoon sa isang taong patay. Sino po yun? Si Lazarus. Si Lazarus, wala po siyang kakayanan na buhayin ang kanyang sarili. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Lazarus, come out! At mula po doon sa kanyang pinaglibingan, lumabas si Lazarus in the power of Christ's word. Kaya tayo po'y naniniwala when we preach the gospel through the power of God, through the gospel of our Lord Jesus Christ, which is the power of God to save sinners. Diba? In Romans chapter 1 verse 16, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas na mabawat sasampalataya sa Hudyo at sa mga Griego. Kaya kailangan po napakahalaga ng gospel sharing, ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo upang tawagin ang mga maliligtas na pinili ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng regeneration sa atin? That is new heart. Now you can believe. That is new love. You desire God and hate sin. Kasi ang mahal mo Panginoon, kapuputan mo ang kasalanan. Ano po? New purpose. Your life now is centered to Christ. What else? New power. The power to turn down sin and to raise us up to God. Kaya po sabi sa atin ng salita ng Diyos, for by grace
you have been saved. It is not of your work. Paul immediately adds sa atin yung salita na ito sa verse 5. By grace, you have been saved. Kaya hindi lang po Ephesians 2:8 ang nagsasabing sa biyaya tayo naligtas. Napakarami pong talata. Through faith. By grace. You are saved by grace. Through faith. What saves us? God's grace. Through faith. The channel to save an individual, to receive that grace is, the faith that God gave us. So, bilang aplikasyon po sa ating pong mga natutunan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Ito pinagpapakita sa atin kapag nirecognize po natin yung kawalang kakayanan natin, yung ating pong patay na kalagayan, it humbled us. Ito po yung nagpapakita sa atin ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Panginoon, iligtas mo kami. Pagbaon tayo sa utang, at wala tayong income, at ang masabi lang natin, Panginoon, iligtas mo po kami. So sa kalagayan po ito, na tayo po ay baon sa kasalanan. At wala po tayong magagawang anuman para iligtas ang ating mga sarili. Ito'y magpapakita po sa atin, na magtuturo po sa atin na maging mapagpakumbaba at hindi mapagmalaki sa Panginoon. Sabi nga po ng Ephesians 2:8, not of your works, it is the gift of God. Malalo tayo maging mapagpakumbaba at hindi magmalaki sa harapan ng Panginoon. Second, gratitude. Pagpapasalamat sa Panginoon. Your salvation is actually a miracle from God. Naniniwala po ba kayo ng miracle yan sa Panginoon? I believe it is miracle. The greatest miracle of a sinner is his salvation to God. Yung kaligtasan po natin. Kasi kung di po tayo naligtas sa Panginoon, tiyak, mapapahabak po tayo. It is the greatest miracle. Next is yung confidence po natin. Tayo po ay makalalapit ng may katiyakan sa harapan ng Panginoon. Na kung paanong tayo po ay patay sa ating mga kasalanan, God will soon raise us up in Christ para po sa ating buhay na walang hanggan. And lastly is in our evangelism. Never give up on anyone. If God gives life, the dead will rise. Ano po? Sa ating po pagpapahayag ng Ebanghelyo, wala naman po tayo, I believe, wala naman po tayong pinipili. Naniniwala po tayo na dapat lahat ay pahayagan ng Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa isang makasalanan, kung paano niyang binuhay ang isang patay, bubuhayin niya din ang isang makasalanan para ito ay lumapit sa Panginoong Jesucristo. As our conclusion, mga kapatid, we were dead, but God made us alive. This is the gospel. This is the grace of God. This is the miracle of our salvation. A missionary once said, conversion is not a bad man becoming good. It is a dead man becoming alive in Christ. Kaya po sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5, this is our story. Hindi po ito istorya lang ng mga taga-Epeso. Ito po istorya nating lahat na tayong dating mga patay sa biyaya, habang pag-ibig ng Panginoon. Ngayon tayo po'y buhay dahil kay Kristo na ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Baby.